Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Alas 8 po, alas 8:19 na po ng umaga. Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Live po tayo sa palatuntunang Pulso ng Pilipino sa MIB4. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Ed Mancera po sa palatuntunang inyong sinusubaybayan. Pulso ng Pilipino. Noon ay nasa radyo, ngayon po ay nasa internet na. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Araw po ngayon ng Huwebes. So po, may, kung pa ba kayo? May mga hangover pa ba kayo? Opo. Pulso ng Pilipino. Pulso. Yung pong iba ay pumapasok na sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga tanggapan, at yung iba na may wala pa, nasa bakasyon pa rin, lalo na ho yung ilan sa mga elected official natin, napapasarap sa abroad, sa ibang bansa. Anyway, enjoy ninyo yan dahil pagbalik ho ninyo dito ho sa ating probinsya, o kung nasaan man ho kayong lugar, sigurado po akong magtatrabaho kayo ng todo-todo. Ano ho? Trabaho kayo ng todo-todo. At siyempre ho, kailangan pakita kayo ng gilas. Pakita kayo ng gilas sa ating mga kababayan. Lalo na ho yung mga patamad-tamad sa kanilang mga ginagawa. O lalo na ho yung may mga nabibinbin pang mga proyekto. Nabibinbin pa ho mga proyekto na dapat nilang gawin nito pong 2023 na hindi po nila natapos. Kailangan daw hong tapusin ngayong 2024 at dire-diretso na rin. Bagaman, sa kabuuan ho, makakaranas tayo ng tag-init sa buong bansa. Kaya nga po yung iba, ngayon namumroblema na. Supply ng tubig, supply ng kuryente. Sa ibang probinsya, yung pong supply ng kuryente, talaga namang, yung balita dyan ho sa Iloilo, dyan ho sa Antique, dyan ho sa Boracay, hanggang ngayon ho'y nakakaranas ng matinding pagkakulang o pagkawala ng supply ng kuryente sa mga probinsyang yan. Samantala dito naman sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kababagong taon lang ho, nagkaroon ho ng medyo matagal-tagal na brownout. Yan ho ang problema pa rin na kinaharap natin dito ho sa ating probinsya. Problema ho sa kuryente, siyempre ho, problema ho sa sakahan, na yan po yung kinabubuhay ng ating mga kababayan. Anyway, ang pamahalaan naman, ang gobyerno, lalo na ang national government, sinasabi nga na patuloy at hindi ho nagpapabaya at patuloy hong gumagawa ng mga paraan para ho marisolba ito pong mga bagay-bagay nito sa atin hong bansa. Siyempre, kami naman ho dito sa ating palatuntunan, as usual, tuloy-tuloy ho ang aming pagbibigay ng mga impormasyon, balita, yung mga makabuluhang impormasyon ang atin pong dapat malaman. Yung pong mga nangyayari, mga nagaganap, sa atin hong lalawigan. Anyway, may mga ahensya ho ng gobyerno na talagang hindi ho masyadong nakakapagbigay pa ng kanilang mga ginagawa, mga gagawin, dahil nga ho sa, lalo ngayon, 2024 na, hindi pa ho na ibababa
ang mga budget ho mula ho sa national agencies, hindi pa ho na ida-download sa probinsya o sa by municipality. Kaya yung iba ho, katulad dito ho sa lungsod ng Calapan, hinahagilap naman natin at nakailang promise ho para ho ma-interview sana natin si Vice Mayor Bim Ignacio, pero busy pa ho itong tao. Dahil napakahalaga ho na malaman ng mamamayan, lalo na ho dito ho sa lungsod ng Calapan, ayun pong hindi pag-aproba ng sangguniang panglungsod doon po sa proposed budget ng tanggapan po ni Mayor Malo Murillo itong 2024, na ang plano ho sana ay malaki ho yung budget na pwedeng gugulin ngayon pong 2024. Pero dito pong mga nagdaang buwan, mga nagdaang itong pagtalikod ho ng 2023, ay mukhang hindi ho naipasa o at hindi ipinasa ang proposed budget po ng kasalukuyang administrasyon ng pamunuan ho ng sangguniang panglungsod. May mga kadahilanan ho yan o sa initial nating unrecorded interview, may mga dahilan daw ho kung bakit hindi nila ipinasa yung pong proposed budget. Ito ay tandaan ho ninyo, ito'y pag-uusapan, ito'y magiging issue ito hanggang dulo ho ito ng eleksyon na, dahil next year po, mga kababayan, election period na ho ito. Ito pong panahong ito, 2024, diyan na ho makikita, diyan na ho lilitaw sino-sino po yung nais kumandidato sa 2025. Dahil kung hindi ho mababago ang schedule ng COMELEC, dahil hanggang ngayon ho ang COMELEC ay busy pa rin doon ho sa makontrobersyal pa rin na pagdinig dito ho sa Smartmatic issues. Dahil sinasabi nga, wala nang kontrata, hindi na ito kukuhanin, at may mga legal na silang action dito na itong pamunuan ho ng Smartmatic na nagbibigay ho ng automated election machine, ito pong machine na ito, ay hindi na ho magagamit daw, o base ho dun sa mga bali-balita dyan ho sa COMELEC. At ito ho ay isang preparasyon. Ang tanong dito, sa susunod bang taon, na susunod na eleksyon, magkakaroon ba uli ng automated election? Magkakaroon ba uli ng automatic na pagboboto, automatic na pagbibilang ng mga boto ho ng ating mga babayan? Ito, malalaman pa natin to, maintindihan pa natin to kung ano ang mangyayari. Ibig sabihin, kung hindi mababago ang schedule, sa kabila ng may problema pa ang COMELEC sa pagharap sa pagdinig dito ho sa binabanggit natin, ay ngayon pong October, kung susundan yung last election, October pa lang, nag-umpisa na ho ng filing ng mga kandidato sa nasyonal at saka sa lokal. Ngayon, ibig sabihin, ay ngayong October 2024, kung hindi ho mababago yung schedule at susundin yung mga nagdaang schedule ho ng mga nagdaang nitong huling eleksyon, ay nito pong October. Nitong October ay magkakaroon na ho ng filing. At 2025 May election, baka ganun uli ang mangyari, summertime, election na uli. So yan ho yung mga pupwedeng mangyari na dapat ho nating tandaan. Bakit ho binabanggit ang palatuntunan ito? Kasi nga ho, ito panahon na. Kung mayroong mga politiko na nagsusuplado sa inyo, may mga politikong patamad-tamad, hindi nagtatrabaho, ito ho yung panahon naman na makikita ho ninyo yung kasipagan. Maliban lamang doon talaga sa subok at mahusay at masipag ng nanunungkulan. Yung may mga track record na ika nga kung tawagin. Yung mga hindi pa kaangkaang na namumuno sa bayan. Yung talagang nagtatrabaho. Diyan ho sa bayan ho ng Victoria, itong si kasalukuyang Mayor Lito Malabanan. Tingnan ho ninyo na kapag magtatapos ng termino sa kanyang patatlong term na magkakasunod, isa ho ito sa mga alkalde, isa ho ito sa mga mayor na talaga naman ho nagtatrabaho. Nagtatrabaho. At hindi nyo masasabing nagpapabaya sa kanyang tungkulin. Kahit
siya ho ay last term na sa pagka-mayor dyan ho sa bayan ho ng Victoria. Kita naman ho ninyo. Oo, base sa kanya at makikita ho ninyo. Makikita po ng inyong mga mata yung pong mga accomplishment at mga gusto pang gawin ng naturang alkalde ho. Oo, dyan ho sa bayan ng Victoria. Sa bayan ho ng Pula, ganun din si Mayor Ina Alegre. Mayor Ina Alegre Cruz. Oo. Kung tutusin, kung titingnan po ninyo yung kung susundin nyo at paniniwalaan nyo, yung pong isang politiko dyan na si Alex Aranas na talaga namang itong eleksyon ay ito'y sumasali sa larangan ng politika at ito'y nakatatlo ding termino sa pagiging alkalde ho ng Pola. Yung pong dating Vice Mayor si Vice Mayor ho ng Pola na naging mayor at naging vice mayor. Opo, itong kung tawagin ay si Kuya. Parang walang mga movement na ito ho'y muling lalahok sa larangan ng politika. Itong dalawang political king na binabanggit ng inyong lingkod. Pero kahit ito sabihin walang mabigat na kalaban itong si Mayor Ina dyan sa Pula, kung sakasakali, hindi rin ho nagpapabaya. Tuloy ang kanyang trabaho, wala siyang pakialam kung may kalaban siya o wala. Tuloy ang kanyang trabaho, tuloy ang kanyang serbisyo publiko sa naturang bayan. Opo. Magandang umaga kay Lino Amarilias, ang kasamahan natin dito sa ating himpilan. Tuloy-tuloy po tayo, alas 8:30 na po ng umaga. Live po tayo dito sa palatuntunang inyong pinakikinggan, inyong pinanonood. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. May mga may mga bayan ho na pinupuri din natin yung kanilang kasipagan. Puerto Galera, kita po ninyo. Magtatapos dyan si Rocky Ilagan. Oo. Bayan ng Bako. Kasi ang San Teodoro, may sariling mundo ho yung mayor dyan. Bagaman nagtatrabaho rin, pero may mga nagkukulang sila. Yung ilan natin mga kababayan, bitin doon sa 9 years na performance ni Mayor Boyet P. Parang pinaghahanapan nila. Sinasabi nila na kumpara sa ibang bayan, kumpara sa ibang mayor, na talaga namang katulad dyan sa bayan ng Bako, 2 taon pa lang nanunungkulan. Ang sabi ng iba, mukhang naka 3 years na base sa mga performance. Opo. May mga bayan hong ganon na pinaghahanapan nila, hindi naman mawawala yan eh. At may mga bayan naman na talagang mabagal ho yung pag-usad ng pagtitingnan mo yung performance nila. Mabagal ho yung pag-usad. Bayan ng Bansod. Yan yung mga bayan na mapupuri mo na talaga naman hong makikita ayun pong mga kanilang ginagawa para sa development. Bayan ng Bungabong. Kay Mayor Elgin Malaluan. Elgin Malaluan ho. Mahusay din ho yung kanyang panunungkulan bilang alkalde ho ng naturang lugar. Kaya nga ho sinasabi na ito ikang si Mayor Elgin Malaluan ay babaka ay pwede ng kumandidatong congressman dyan ho sa Segunda Distrito. Opo. Kanya lang, ang pumuputok na lalabanan ito pong last termer sa second wave. si Congressman Boy Umali Jr. Opo. Lalabanan daw ho, di umano, ni kasalukuyang Vice Governor E.G. Falcon. Yun ho yung mga balibalita ngayon na pwede ho nating paniwalaan, pwedeng hindi. Pero sa tingin ko ho, hindi totoo na kakandidato itong congressman sa Segunda Distrito. Opo. Mukhang sabi nung kausap natin na malapit kay Governor Bonds, hindi Sir Ed.
ito ikay magbabice governor pa rin. Oo. At hihintayin, tatapusin ika ang termino. Anyway, yan po yung kuan, yan po yung mga political na mga issues ngayon, mga bali-balita. Kanya lang, kahit daw ho matagal pang eleksyon, may kasabihan nga, iba na ho yung maagap kisa ho sa masipag. Oh. At yung mga datihan ho na lumilitaw sa larangan ho ng politika, baka ho yung iba ayaw na. Ayaw na ho dahil may mga kuwan na ho sila. Ika nga'y dala na. Ika nga'y dala na. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Alas 8:34 na po ng umaga. Live po tayo dito ho sa palatuntunang Pulso ng Pilipino. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon, at pinakikinggan ngayon. Pag may kaugnayan ho sa peace and order, wala ho tayong nababalitaan na kakaibang crime incident dito ho sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Nito pong nagdaang Pasko at bagong taon. Wala hong mga press release na ipinalalabas ang Philippine National Police sa provincial level kung ano ho yung kanilang tungkol doon sa kanilang mga kampanya ho kontra ho sa tungkol sa insurgency. Opo. Wala po tayong nababalitaan na ganun ho ang mukhang mabagal ho ang kaya kung hindi man mabagal walang press release. Anong nangyari? Dito sa probinsya. Pati ang Philippine Army, meaning maayos ho ang peace and order situation sa atin hong lalawigan. Walang gaanong mabigat na balita, walang gaanong mga sensitibo. Maganda ho yan sa isang probinsya na ang peace and order, yung katahimikan, katiwasayan ho ng isang lugar ay maganda. Bagaman may mga ilan-ilan na mga maliliit na insidente, pero kung ikukumpara ho sa ibang lalawigan, ang Oriental Mindoro ay mukhang peaceful ho ang atin hong probinsya. At walang gaanong makontrobersyal na banatan dito, banatan doon. Kanya lang yung iba ay may mga upa na, banatan na nagmumukhang kampanyahan na. Mumukhang, sa bagay, lumalabas naman ho yan. Lumalabas naman ho yung mga ganyang uri ho ng sitwasyon. Lalo na ho kapag yung politiko medyo napipikon. Sa national issues, inuulit ko, katulad kahapon dun sa palatuntunang binabanggit ko. Yung pong wala nang masilip. Kasi bagaman sinasabing mabagal ang pagresponde naman sa pagtugon ng nasyonal na pamahalaan sa mga pangunahing problema ng mga kababayan nating Pilipino, wala namang maliban lang doon ho sa budget. Maliban lang doon sa mga confidential fund. Yung bangayan ho ni Speaker Romualdez at kampo ho ni Vice President Inday Sara. At nadamay pa dyan yung isang malaking television channel na ngayon ay suspendido ho ng NTC, ng National Telecommunication. Mukhang may isang buwang suspensyon na hindi ho makakapag-ere. Opo. Bukod ho dyan, yung tinatawag na demolition job, dinidemolish na ho ito hong sa bagay, parehas naman sila. Kung masusubaybayan nyo, mula ng question at hindi na ipasa sa kamera,
sa Kongreso itong confidential fund na hinihingi dati-rati ni Vice Inday Sara, binultahan naman ho sila. Binultahan naman ho ito si Romualdez. Kaya nga ho, pati ho yung isang radio station na malapit sa mga Duterte, natanggalan ho ng ere na pansamantala pong hindi mo na napapanood. Opo. So kuha na ho yan. Silipan na yan ang silipan. Nung panahon ni Digong, ang pinag-initan ho ay ABS-CBN. Ngayon naman ho, ang pinag-initan, ito pong SMNI. Opo. Gawain naman nila yan eh. Sabi nga ho natin, bumabalik lang yung iyong ginawa ay ibinabalik lang ng kapwa nyo politiko. Di ba? Dito nga rin sa Oriental Mindoro, garon din eh. Pauli-uli na lang. Yun ang isang disadvantage kapag ang sanggunian, di ba, ay hindi mo kakampi at kakampi mo. Di ba? Dito ho sa Oriental Mindoro, nung hindi kakampi ni Governor Bones, yung majority ng sangguniang panglalawigan, wala na hong ibang pinag-usapan kundi yung makontrobersyal na supplemental na hindi ho na ipasa-pasa. Na alam naman natin na yun ho'y ginagawa dahil lang ho sa politika. Dito naman ho sa lungsod ng Calapan, ganun din. Nung kinontra na ho ni Vice Mayor Bim Ignacio ang administrasyon ni Malo Murillo, ito hong budget naman nakandalit-silitsi na. Sa mga bayan ho, ganun din ang nangyayari. Oo. Kaya at may advantage at disadvantage naman ho na magkasalungat yung sanggunian at saka ang implementing agencies, ang Office of the Governor o kaya Office of the Mayor. Ganon din ho sa Kwan, ganon din ho dito sa Malacanang. Opo. Kasi lumalabas na hindi na ho, ito, nagiging three-corner pa nga eh. Lumalabas na ang pamunuan ni Inday Sara, ni Vice President Inday Sara, ay hindi na good term dito ho sa Office of the President. At kaya naging third corner pa, gawa naman na ni Speaker Romualdez na dati-rati kasangga ni Inday Sara, kumontra na sa kanya. Oo. Kaya tatlo ho ang nagbabangayan dyan ho sa Malacanang. Tatlo ang nagbabangayan. Opisina ng sangguniang, opisina ng Office of the Vice President, opisina ng Kongreso, opo, at opisina ho ng Pangulo ho ng Republika ng Pilipinas. Kanya-kanyang interest na ho yan. Kasi may mga makamarcos na hindi naman ho makaduterte. Kasi sabi nga, napilitan lang magsama yung dalawa sa isang political strategy. Opo, nagsama lamang. Oo. Dahil hindi naman talaga sila, panahon ni Duterte, hindi naman talaga good term ang kampo ni Marcos at saka ng Duterte. Oo. Dahil nagamitan lang huwari. Alam naman ng lahat na pag-election time, ang mga politiko nagagamitan lamang sa isang hadikain na sila'y parehas manalo. Oo. May mga ganong uri ho ng politiko. Di ba? Balik ulit tayo sa lungsod ng Calapan. Di ba si Bim Ignacio ay independent? Si Tita Malo ay independent, walang vice mayor. Kanya lang habang tumatagal ho ang kampanya. Habang tumatagal ho ang kumpanya. Nakita nung dalawa na pwede silang magsanib puwersa para sa isang hadikain na sila'y manalo. Ayan. Nakadalawang pabati na si Paring Joey. Paring Joey Atuel. Mamaya siyang susunod nung sa ating palatuntunan. At dinagdagan pa ho natin ang programa ni Paring Joey Atuel. Mayroon ho siyang tuwing Huwebes mayroon siya ng pang alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Yung laging maasahan. Black time program mula naman ho dyan sa pamunuan
Mayor Lito Malabanan. And then mamayang hapon, kung hindi ako nagkamali, I'm not sure, ano, wala yung kodigo ko. Hindi ako sigurado kung alas 2 hanggang alas 3 naman, isang block time program pa rin, kasama Joey at well. Mag-umpisa po yan mamaya. Yung pong mga balancing komentaryo, balancing pagbibigay ng public opinion. Ang public opinion kasi, kailangan balanse rin. Balanse doon sa announcer. Sa pagbabasa. Kasi may mga, pag sinabing public opinion, taong bayan din ang masusunod. Yung viewer mo. Pero, minsan, yung mga negative, hindi na binabasa. Lalo't kung paid program. Kung kontra na sa kanyang amo, hindi na ho binabasa yan. Dito sa atin, ni positive, ni negative, basta't nag-comment lang po kayo. Sa comment section lang ho. Pag nag-comment lang po kayo sa comment section ng MIB4, lahat ho babasahin natin. During the live program. Pero pag recorded na ho, minsan may mga reaction ho kayo diyan na late na pala ninyo napanood. Ibig sabihin ay on record na. Napanood nyo, nag-comment kayo. Hindi nabibigyan namin ng reaction yan. Hindi po namin nabibigyan ng pansin ho yan. Pagpasensya na po ninyo. Hindi nangangahulugan na hindi namin nababasa. Pero nakapost, opinion nyo yan, saloobin ninyo yan, ay ginagalang po natin yan. Iginagalang po natin yan. Kaya, comment lang po kayo, mababasa rin. Hindi lang naman ho kayo makakabasa niyan. Marami ho makakabasa niyan. Yung malayang pamamahayag, yung saloobin nyo, yung gusto nyo, na iparating sa mamamayan, pag nabasa ho yan ng mga viewer natin, kanya-kanyang opinion na ho yan. Inirespeto ho natin at iginagalang natin ang mga itong uri ho ng komento ng ating mga kababayan. Opo. At may mga may mga palatuntunan na recorded at may mga komento ho, hindi na ho namin masyadong nare-review yan. Anyway, meron na po tayong 46 minutos makalipas po ang alas 8 ng umaga. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Ang inaantabayanan ho natin mga kababayan, ito hong dito sa lungsod ng Calapan, ito hong pagbubukas at pag-e-air ho ng isang online radio ho dito ho sa ating bayan. Ito hong online radio, yung mahalta na online radio na pag-ari ho ng city government. Inaantabayaran ho natin yan. Ito ho, may magandang pag nag-ere ho ito. Pag nag-ere ho itong online radio na ito, basang-basa na ho natin ano ho ang mangyayari sa 2024 election. Maging yung mga announcer, yung mga reporter, yung mga mababasa na ho natin yan. Kaya inaantabayan na ho natin. Yan ho ay pag-aari ng city government. Ginastusan ho yan ng pamahalaang syudad ng Calapan. Kanya lang ho, yun pong mga sinasabi natin, wag ho ninyong paghanapan yun pong mga ganitong uri ho ng himpilan ng radyo. Mga online radio na pag-aari ho ng gobyerno, ng estado, ng pamahalaan. Panay development ho. Okay naman ho yun. At least yung mga development ng administrasyon. At ito naman ho, pag-aari ho ito ng taong bayan. Itong radio station ito. Ano ho ang inyong mga panawagan? Ano po ang inyong mga gustong sabihin? Siyempre, por favor doon sa nanunungkulan. Hindi ho kayo po pwede magsalita dyan na yung mga public opinion. Ewan ko lang kung i-entertain ng management kasi ang nagmamanage niyan, ang nag-caretaker niyan, siyempre ang City Information Office. Pero yan ay under ng supervision ng Office of the City Mayor. Nandiyan ang administrator. At marami pang iba na talaga nakasubaybay at titingnan nila, sasalain yung po mga pwedeng i-broadcast dyan sa online radio na yan. Opo. At ang tanong dyan, ito bang Office of the Sangguniang Panglunsod, mayroon ding slot. Mayroon din bang time
para ho makapag-broadcast dyan sa online radio yan. Kasi may kulay na yan eh. May kulay na. Oo. Baka naman yung Sangguniang Panglungsod may Sangguniang Panglungsod Citizen Hour. Siyempre, ang sasabihin niyan, ipapaliwanag yan. Lalo ngayon, napapanahon. Paliliwanag dyan, kunyari, may oras sila, may time sila. Siyempre, paliliwanag dyan ni Vice Mayor Bim Ignacio. Bakit hindi naaprubahan yung proposed budget ni Mayor Malu Murillo? Hindi papayagan yan. Kung yung mga akusasyon, mga dahilan, mga basihan, na hindi daw, kaya raw hindi binigyan hindi pinaprubahan dahil yung budget daw ay nakalagay doon, o mayroong mga project daw na sinasabing walang bidding. Ano yung basihan bakit walang bidding? Kasi may mga legal ko niyan may mga legal, kung ako hindi nagkakamali, yung mga under the administration project, yung ang magpapagawa, ewan ko lang, I'm sorry sa term ko, ang ibig kong sabihin, kung ang magpapagawa ay direkta ang city government, pagkakaalam ko, wala ho talagang bidding yan. Walang bidding. At may certain amount lang. Ano yung magkano lang yung pupwedeng direkta na ang city government magpagawa. Ayan. Pero may mga legal basis ho yan. Alam ho yan nila. Isa ho yan sa mga kinukontra at sinisilip ng Sangguniang Panglungsod kasi di umano, ayon dun sa ating bubuwit, ay mayroong mga project na hindi dumaan sa bidding. Kaya nga sabi ko nga, may mga din yan, may mga legal procedure din ho dyan. Kung ano yung project na pwedeng walang bidding, kung under the administration ho ang implementing agencies. Opo. Kasi may mga katulad ho sa provincial government, may mga pagawain ho. Katulad kunyari doon sa, kunyari ang budget ho ninyo ay regrabeling o kaya ang project ho ay maintenance, i-grader yung isang lugar, i-grader, tatambakan. Ba't mo pa to ipakukontrata sa isang kontraktor kung kaya namang gawin ng pamahalaan? Kasi may truck ang provincial government, may backhoe, may grader, may pison sa engineering. Ganon din ho dyan sa mga bayan. May mga bayan na yung kayang gawin ng engineering, municipal engineering office, city engineering office. At may amount kung magkano lang ang pwedeng by administration, ginagawa ho yan. Ginagawa ho. Kasi ang katuwiran nila dyan, inaaprobahan niya ng COA, ng Commission on Audit. At may hangganan naman kung hanggang saan lang kayo. Opo, yun ang ating paliwanag. Anyway, kasi hindi natin dito sa palatuntunan ng city government dito sa atin na taong bayan ang masusunod, hindi pa dinidiscuss si paring Junard kung bakit hindi inaaprobahan o ano yung proposed budget, magkano, ano yung department ang pupwedeng lagyan ng panibagong malaking budget nitong 2024. Wala pa hong ganon. At hindi naman natin mahagilap for interview si Mayor Malo. At as usual, ganon pa rin. Ganon pa rin. As usual. Ang Pilipino, pulso. Alam na ninyo kung anong ibig sabihin. Pulso ng Pilipino. Alas 8:52 na po ng umaga. Hindi natin masyadong lalaliman ang ating komentaryo dahil babago pa tayong kangay sumasalta sa panahon ng panibagong taon. Hanggang hanggang Three Kings, hanggang ang Christmas, ang espiritu daw ho ng Christmas dito sa bansang Pilipinas hanggang January 6. Hanggang maka Three Kings. Anyway, Pulso ng Pilipino. papaalam na po ang inyong lingkod sa palatuntunan inyong sinusubaybayan. At least yung po mga ganitong uri ho ng pampabuhay dugo sa mga listeners, sa mga viewers natin, Pilipino. Medyo nabuhayan kayo ng dugo at medyo pinawisan kayo ng kaunti sa mga pajab-jab nating komentaryo sa palatuntunan inyong sinusubaybayan. Pilipino. Ang tabayanan sa ilang saglit, ang palatuntunan ni kasamang Joey Atuel, ang laging maasahan.
dito ho sa palatuntunan ng pamahalaang bayan ho ng Victoria Oriental, Mindoro. ng Pilipino, pulso 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 ng Pilipino. Ed Bansera po ang nagsasabing, kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang gabi, magandang tanghali saan man kayong bahagi ng mundo, basta't kayo po ay may internet at nanonood sa palatuntunan inyong sinusubaybayan sa MIB4 Mindoro Internet Broadcast Online Radio sa Pilipinas. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Pilipino, pulso ng 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 Pilipino. Tigilan na ang sobrang pamumulitika, panggigipit sa mga mamamahayag. Manapay harapin natin ang tunay na pagbabago ng bansa. At ngayon, narito ang palatunturang pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino. Noon nasa radyo, ngayon nasa internet na. Pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino. Ito na ba ang tinatawag na malayang pamamahayag? Pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino.